Una po sa ating mga balita, matapos ang ilang pagdinig, tuluyan ng nagsalita si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senado sa kanyang mga nalalaman kaugnay sa umano'y katiwalian sa flood control project sa probinsya. Tumaas naman ang tensyon kanina matapos magkainitan ang ilang senador sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita live. Angelique, pasabog nga ang mga pinakawalang impormasyon ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga anomalya sa flood control projects. Isa-isang dinitali ni Alcantara sa pagdinig ang sistema ng mga umano'y kickback, pati na ilang insertions o pagsingit ng pondo umano ng ilang mamabatas. Ilan sa mga pinangalanan ni Alcantara sa pagdinig ay sina Congressman Zaldico, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada at si dating Senador Bong Revilla na dinadawit sa mga aligasyon. Pero isa sa pinakanapuruhan ng aligasyon ay si Congressman Ko. Sabi ni Alcantara ay nakilala niya raw sa isang pagtitipon noong September 2021. Narito ang kanyang pagdedetalye. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Yung larawan po nandun po kasama po ako, na nakatayo, yung opisina. Yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAHA. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Dinawi din Alcantara si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kanya dating boss na nagsimula raw magbaba sa kanyang District Engineering Office noong 2022. Ang kasunduan daw, Angelique, 25% para sa proponent umano ng proyekto. Lumutang din ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla. Simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang GAA insertions ng 2024, na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ilan pa sa pinangalanan ni Alcantara ay si Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada kung saan sabi ni Alcantara ay umiling daw ang
senador, ito si Senador Villanueva, ng proyektong pang multipurpose building na nagkakalaga ng 1.5 billion pesos umano. Pero 600 million lang daw ang napagbigyan na pondo. Pero nilinaw ni Alcantara na hindi humiling ng porsyento si Villanueva. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakaalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Igulat, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Angelic, nilinaw naman ni Alcantara na wala silang direktang transaksyon ni Senator Estrada. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko kay Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Samantala, Angelic, kanina, kasi simula pa lang ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay bagyang naging tensyonado matapos magkainitan nga itong si Senador Panfilo Lacson, pati na si Senador Rodante Marcoleta. Matapos questionin ni Senator Marcoleta ang naging pahayag ni Lacson na lumabas sa media. Angelic. Yes, Daniel, kapansin-pansin na wala dyan sa pagdinig sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sila ba'y nag-inhibit na dito sa Senate Blue Ribbon Committee o nagkataon lamang na meron silang pagpupulong sa ICI? Angelic, ang nasagap po impormasyon ay meron silang pulong ngayon sa ICI at base nga sa mga lumabas na news reports, doon na si Senator Jinggoy Estrada habang may nagkumpirma sa akin na isang source na posibleng ito rin si Senator Joel Villanueva ay humarap din sa ICI ngayong hapon. Angelic. At ngayon nabanggit ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla. Ano ang nabanggit din na plano ni Senator Ping Lacson kung siya ba ay iimbitahan na humarap dito sa pagdinig? Angelic, yan yung wala pa, hindi po masyado nagiging malinaw yung tungkol kay dating Senator Bong Revilla. Pero kasi, Angelic, kung maalala mo, ito yung unang beses na nadawit yung kanyang pangalan. So, posible yung ipatawag din siya ni Senador Panfilo Lacson sa mga susunod na pagdinig. Okay, maraming salamat, Daniel Manalastas.